Okay, bago po lahat, palakpakan naman natin yung worship team natin, no? Yan, no? Okay. Tapos tingnan mo muna yung katabi mo, okay? Magbatihan muna tayo, kamayin niyo yung katabi ninyo. Yan, no? Wala pong ni isang wala kang kakamayan, konti lang naman tayo, so kamayan niyo po lahat ng mga tao, yun. For senador po, for... Okay, kahapon po, we praise God kasi natapos na po ang leadership conference that is held in Tarlac Tarlac First Baptist Church. Sorry. Pares kasi may Tarlac eh. Nasanay na. Okay, Tarlac First Baptist Church. And we thank God for those leaders. Hindi man po nakadarating lahat, pero I believe God has moved powerfully and God has spoken to His leaders. Bago po ako mag-start, at yan yung tumayo muna yung tatlong nag-attend kahapon. 5 kami, pero yung tatlo po, yan. Share nyo naman paano experience. Maganda na sasawak, di ba? Nabibigla na na nakakapagsabi ka ng ng mga bagay na hindi mo na-expect masasabi mo. Oo, isa-isa kayo. Huwag kayong mag-alala. Experience. Anong natutunan mo dun sa conference? Or ano yung impact nun sa'yo ng conference? No? Kahit konti lang. Hindi mo kailangan Ayun. Syempre kahapon po ay super nag-enjoy po tayo na umattend doon dahil sa iba't ibang speakers po ay madami po tayong natutunan about sa Vision 2024. So yung pinaka nagrema po sa akin is yung power of prayer and fasting. Kasi ayun nga po, kailangan talagang magkasama yung dalawang yun para mas powerful. Kasi kung may gusto talaga tayong ma-achieve na goal, kailangan po natin yung prayer and fasting na sa pamamagitan po nun ay yung goal na gusto nating makuha ay bibigay talaga yun ni Lord sa pagiging obedient po natin and consistent. Yun lamang po. Super nag-enjoy din po ako at saka yung nagrema po sa akin is yung the devotion at saka yung maging consistent po sa cell group, gano'n po. Amen. Ano yung ba na makikita sa Edison? Sa akin naman, talagang napakasayang maglingkod sa Panginoon, lalong-lalo na yung 70, yung time, gano'n, yung truth, yung tail, yung task. Hindi ko masabi lahat. Talagang yun po yung napakagandang sinabi po nila na bigyan natin ng oras ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Bigyan natin ng oras ang pananalangin. Bigyan natin ng oras yung pagdi-devotion para naman kahit na maraming mga pagsubok sa buhay mo, malalampasan mo ang lahat na yun sapagkat babad ka sa presensya ng Panginoon. Yun lang po. Amen. Palakpakan niya natin sila. Yan, no? Wow, thank you Lord. So, wala pong live stream nito, kaya hindi ko po ma-send sa inyo na mga hindi nakapunta. Pero, huwag kayo mag-alala, may next conference pa naman, no? Ang doon, tiyan nyo, sabi niya, importante ang pag-cell group, importante ang prayer and fasting, at importante ang tawag dito, devotion. No? Ang tawag ko po dyan,
Kapag kasi, ganito yan eh. Kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, hindi ka naman agad perfecto eh. Tama ba? Kung gusto mong umayos yung buhay mo, kailangan mo sundan yung palatuntunan niya. Ngayon, paano mo malalaman yun? Maglalaan ka ng oras para sa devotion. Kasi doon mo nalalaman yung salita niya. Sinusulat mo sa kwaderno mo kung ano yung mga natutunan mo araw-araw. Tapos, dinadagdagan mo pa ng prayer. Tapos yung pagsa-cell group, ang tawag ko po dyan, pagdidilig ng buto. No? Pero tandaan ninyo, ang buto, tumutubo lang yan sa tamang environment. Ngayon, kung nakaplant ka sa tamang church, tutubo ka. Ayan ha, sinasabi ko na. Kung nakaplant ka, connected ka sa church ng Diyos, tutubo ka. Pero kung hindi ka connected, kahit anong gawin ko dito, ayun nga, nasa conference kami kahapon. Ayan, gusto nyo real talk? Sabi ko nga kay Pastor Agri, kinonsensya ko na. Nagmakaawa na ako. Hindi, konti na lang tumambling na ako dito. Hindi ko na alam kung anong ipipreach ko para lang matutunan ng mga tao yung sekreto ng Diyos. Lahat na lang ng pwede kong i-quote na verse, kinabit ko na dito para lang matuto yung mga tao. Pero as long as you are not connected, walang saysay. Kasi nga, if you're connected to a church, you are connected to a community. It's not all about you. Hindi ka mag-isa. Hindi yung, ay, kawawa naman ako, hindi man nila alam yung pinagdadaanan ko, ako. Tanda mo, lahat po tayo may pinagdadaanan. And mas masaya at mas madali kung pagdadaanan natin yan magkasama. Tama po ba? Kaya nga, we need wisdom. Bakit? Tingnan ninyo, pwede natin pagdaanan na sa church yung mga problema, pero kung walang wisdom, problema pa rin siya. Bakit? Walang solusyon. Pero kung kunwari pumunta ka sa kapatid, sama na mong problema, tapos pupunta kayo sa mga kapatiran ninyo or pupunta kayo sa akin, ano naririnig nyo sa akin lagi? Salita ng Diyos. Bakit? Hindi kami religious. Hindi namin ino-quote ang Word of God para lang patamaan kayo. Sinasabi namin yun para sa ikabubuti ninyo. Tama? Kasi, kunwari, ganito lumapit kayo sa amin, Pastor, ganito, ganyan. Tapos, ay, ganun ba? Okay lang yan. Lilipas din yan, kapatid. No? Be positive. No? Nandito lang kami lagi. Anong impact nun sa'yo? Wala. Bakit? In-entertain ko lang yung emosyon ko. Wala namang masama, pinakinggan kita eh. Na at least na-send yung nararamdaman mo. Pero ang tanong, may binigay ba ako solusyon? Wala. Tama? Kaya nga mas gusto ko nang ibigay yung katotohanan sa inyo. Bakit sabi kasi ng Bible, and the truth will set you free. And whoever the Son sets free is free indeed. Kaya mas gusto ko nang lumaya kayo kaysa yung nandito nga kayo, nag-a-attend kayo, pero hindi kayo malaya. Mas gusto ko nang i-offend kayo papuntang heaven kaysa i-please ko kayo papuntang impyerno. Totoo yun. Kaya nga, ayan ka, narating nga lang daw ni Bishop galing Italy. Galing din siya sa Davao Convention. Sa Davao Convention, marami nagbabatikos sa kanya. Bakit? Kasi nagpipreach siya about prosperity. Sabi nga niya kanina sa service, ayan ang pipreach ko sa mga tao. Sasabihin ko sa kanila, sige, pag sinundan mo si Jesus, maghihirap ka, magdarahog ka, wala kang patutunguhan.
Yun ba yung gusto nyo marinig? Hindi. Pero pinurchase niya para tayo ay maging mayaman. Para tayo ay umunlad, para tayo ay umasenso, hanggat hindi nababago yung utak natin at malagyan ng wisdom, hindi magbabago yung sitwasyon natin. Kaya nga, si Bishop kahit binabati ko siyang ganun, sabi nga niya, ayaw mo silang batikusin ako. Hindi naman sila nagpapasahod sa akin. Hindi naman sila nagpapakain sa akin. Tama? Oh. Tapos, kung nakinig daw siya sa pagbabatikos, walang TFBC Worship Center ngayon. Walang mega church ngayon. Kaya yan yung mga nagbabatikos. Ang importante is mag-focus ka kung anong pinagagawa ni Lord. Hayaan mo yung mga distraction, hayaan mo yung mga Judith. Huwag mong habulin ang blessing. Bakit? Kasi yung blessing dumarating doon sa mga taong may wisdom. Yung pabor dumarating doon sa mga taong may wisdom. Yung pagpapala, yung anointing, lahat yan dumarating sa taong may wisdom. Kaya ang tanong, are you being full of wisdom? Oh. Kaya nga, last week, para po sa mga wala, pinag-usapan po namin yung Book of Life. Bakit? Kasi kapag wala ka dun sa Book of Life na yun, eto mangyayari sa'yo. Tatapon ka daw sa lawa ng apoy. Kapag wala yung pangalan mo dun. Oh, sabi rin yan sa Exodo, kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aklat ng buhay. So napakalino po na merong judgment na mangyayari sa ating lahat katapos ng buhay na ito. Pero ang tanong, paano ka makakasigurado kung pupunta ka ng langit o pupunta ka ng impyerno? Kasi po, hindi porket pumasok ka sa church, born again ka na. Lagi kong ginagawa yung illustration to, hindi porket pumasok ka ng McDo, naging kang burger. Tama? Pumasok ka dun para mag-enjoy, kumain. Oh. Pero yung iba kasi pupunta lang sa church para mag-enjoy. At yung iba para makikain. Makikain na may Sharon din. No? Pero, merong iba naman dumating dahil gusto nilang maibsan yung kauhawan at kagutuman nila. Ang tanong, are you still hungry? And are you still thirsty for the things of God? Gutom ka pa rin ba para sa Diyos? Kasi yung mga taong gutom, yung mga taong uhaw, hindi na yung pinapaalalahanan kung pupuntahin ng Bible study. Hindi na yung pinapaalalahanan mag-devotion o kaya mag-pray. Bakit? Kasi alam na nila Tama ba? Alam na nila kailangan. Tanong ko sa inyo, pinapaalalahanan, pag nagugutom kayo, papaalalahanan ko pa ba kayo? Kailangan mo kumain. Nangangayayat ka, nawawa ka naman. Di ba? Wala naman. Pag nagutom ka, natural lang. Kuhanin na sa kitchen, kukuha ka, magluluto ka, kakain ka. Pero, ganun din po tayo sa spiritual. Araw-araw, gutom ka pa ba? At uhaw ka pa ba para sa mga bagay na maka-Diyos? Baka mamaya mas uhaw pa tayo sa mga bagay sa makamundo. Mas inahanap pa natin yung mga kung anong uso sa TikTok, sa mga Reels, anong uso sa Facebook, yung mga balita sa Facebook. Ay, alam mo ba, may na-rape na bata ngayon sa Tarlac. Okay. Tanong, may mangyayari ba kung nagchichismis tayo? Kaysa pinag-pray na lang natin yung bata or yung tatay na yun o ano man, pinag-pray natin sila, sinasama natin sila sa panalangin natin, doon lang talaga may mangyayari. Amen? So, eto, tapos na rin ako dito.
Ayan, sabi, ang nakikinig sa inyo ay Ay, hindi lang, balik tayo. Ayan, bagay na iyong tinanggap at narinig. Ayan, ito yung secret paano ka makakasigurado. Paano ka maliligtas. Alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Ano narinig ninyo? Salita ng Diyos. Wala kayong ibang maririnig sa akin, hindi salita ng Diyos. Minsan nakakarindi, nakakasawa. Pero, yun yung kailangan natin eh. Tama? Tapos sabi, isagawa mo na ang mga yon. Oh. Ayan na, sabi, wag mo lang daw pakinggan. Pero sabi, isagawa mo ang mga iyon. Oh. Sabi sa Bible, kung sino ang magbabalik na aking ikapo, may bukas sa langit. Narinig mo, yes Lord, thank you sa bukas sa langit. Pero ginawa mo ba? Hindi. Oh. Tapos ika-claim natin, ay thank you Lord sa bukas sa langit. Hindi po bukas sa langit. Kahit ilang beses ka mag-claim, hanggat di mo ginagawa, walang mangyayari. Oh. Sabi sa Bible, honor, no? Sabi sa Bible, i-honor mo ang iyong magulang. Oh. At hahaba yung buhay at pagpapalain ka. Pinagugas ka lang ng plato. Nagdadabog na. Paano yung honoring doon? Hororing yun, hindi honoring yun, no? Hororing. Oh. Kaya nga, kahit anong claim mo na pagpapalain ka, kahit anong claim mo na haba buhay mo, pero kung konsimisyon ka sa mga magulang mo, hindi ka pagpapalain. Sabi, i-honor ang salita ng Diyos. Oh. I-honor ang Lord's Day. Halos isa o isa't kalating oras lang tayo magkakasama sa isang buong linggo. I-maximize na natin yun. Anong i-maximize, Pastor? Ibig sabihin, you will respect the Word of God. Tama? Hindi yung nandito nga kayo sa service pero yung word ng katabi mo yung pinakikinggan mo. O kaya, nandito kayo sa service, yung utak mo nandun sa bahay. Hindi po mawawala yung bahay niyo ng kalating oras. Hindi po wala po mangyayaring masama sa mga anak niyo ng isa't kalating oras. Tama? Bakit? Kasama mo si Lord. Hindi ka niya pababayaan. And the more na may pangangailangan ka, the more na dapat nga nasa presensya ka ng Diyos. Bakit? Oo, may ma-offer na solusyon ng mundo. Pero mas the best yung solusyon na mabibigay ng Diyos. Amen? Kasi if we respect the Word of God, hindi po dapat tayo nagchichismisan sa service, natutulog sa service, no? Pero attentive tayo at nagsusulat tuwing service. Amen. No? Bakit ko kailangan magsulat, Pastor? Doon mo makikita if you really want to learn the Word of God. Bakit? Katapos kasi ng service, para maisagawa mo, kailangan maalala mo. Eh, tanong, kalabas mo dyan sa pintong yan, ano na kasi sinabi ni Pastor? Nagka-amnesia tayo. Kaya nga kung nakasulat, at least mababalikan natin. Tama? Huwag po kayo mag-rely doon sa ina-upload ko mga video kasi ano yan, minsan 2 weeks bago ko i-release. Hindi ko rin-release at the same day. Bakit? No, rin-release ko lang yan para doon sa mga wala. Pero, ang importante is nandito ka ngayon, at the same time, pinagpipiestahan mo yung salita ng Diyos. Tama? Tingnan nyo, ang taong gutom, kahit daldalan mo yan, pag meron ng pagkain, kakain yan. Anong motto natin kapag
pag gutom, huwag mo na storbohin. Gutom ako, kakain muna ako. Tama? Oh, galit-galit muna. Wala mo na storbo. Oh, ganun din dapat tayo sa church. Yun, physical na pagkain yun, walang storbuhan. Eh, what more pag spiritual na pagkain? Tama? Kaya nga, ayan, kahapon siya sabi ni Agrit, tabihan mo naman si Pastor Art. Sabi ko, pag tinabihan ko yan, magkukwentuhan kami. Mas gusto ko na nakapokus siya dun sa conference at nakapokus ako dun sa conference kasi I need something from the Lord. Kahit pastor ninyo, may kailangan pa rin akong marinig mula sa Panginoon. Ganun ka-importante ang Word of God sa akin. Alam niyo, bago ako pumunta sa conference, nag-devotion pa ako. I wake up early. Eh, pastor, di ba overkill na yun? Ang dami mo nang narinig dun sa word, dun sa conference. Eh, paano kung may kailangan palang sabihin sa akin si Lord bago ako pumunta ng conference? O di, na-miss ko yun. Kaya nga, napaka-importante that we seek wisdom. Amen? Tapos, isagawa mo yung mga yan, at ano daw? Pagsisihan mo at talikuran ang iyong kasamaan. Kaya nga, huwag kayo hindi po totoo yung once saved, always saved. Porket tinanggap mo, pupunta ka ng langit kahit mas napakaitim ng budhi mo. Hindi po totoo yun. Pero ang tunay na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, nagbabago, nagsisisi, marunong magpakumbaba at mag-sorry. Tama? Alam nyo, may dalawang bagay na permanente sa buhay nito na binigay sa atin na superpower ng Diyos. Ano yun? Una, time. Binigyan tayo ng oras ng Diyos para gamitin. At gamitin mo yan para sa mabuti. Pangalawang bagay na superpower na ibinigay sa atin ng Diyos, change. Change. Pagbabago. Gustuin mo man o hindi, kahit sabihin mong hindi ako tatanda ka pa din. Kahit sabihin mong, hindi, ganito lang ako, forever ang ganito, tingnan mo, may magbabago pa rin sa'yo. Kaya kung hindi ka magbabago para kay Lord, magbabago ka para sa demonyo. Kaya nga mamili ka lang kung anong change ang gusto mo. Kaya tingnan niyo yung sinend ko sa GC. Ano sabi niya? Being poor is hard. Mahirap maging mahirap. Tama? But being rich is also hard. Choose your hard. Mamili ka lang kung ano daw yung paghihirap na gusto mo. Following the devil is hard. Kasi marami siyang ninanakaw sa atin. But following God is also hard. Choose your hard. Sabi dun sa ano. O, totoo naman yun. Siya sabi natin, mahirap maging ang buhay ng Kristiyano. Totoo naman yun. Maraming tukso, maraming pwede umatake sa atin. Pero malaya tayo. Choose your heart. Pagpapalayan ka naman ni Lord eh. Pero dun sa isa, nag-i-enjoy ka nga sa kasalanan, nag-i-enjoy ka sa kabuktutan, pero ang dami naman tinatanggal sa'yo ni Lord na blessing. Kaya ang daming kaligayahan, tinatanggal kapayapaan, na tinatanggal sa atin sa taas. O, tinatanggal yung pamilya, tinatanggal ang kalusugan. Choose your heart. Kaya pili lang kung anong change ang gusto mo sa buhay. Hindi ka pwedeng nagpapabago kay Lord, tapos nagpapabago kay demonyo. Ibig sabihin, dalawa yung master mo. Ano sabi sa Bible? You cannot serve two masters. Either you will hate the one or love the other. Or you will love the one and despise the other. Hindi ka daw pwede mamili ng dalawa. Mamili ka lang ng isang master. No? Tapos, eto, diretso tayo. Dito tayo nagtapos eh. A book for a book.
gusto mong masulat sa aklat ng buhay, ni ayaw mo man lang hawakan yung aklat ng Diyos? Kada titingnan mo yung aklat ng Diyos, puno ng alikabok, may paru-paro pa lumalabas. Inaantok ka, walang dating sa'yo, tapos gusto natin masulat sa aklat ng buhay. We need to wake up. Hindi po totoo na porket tinanggap mo lang sa iyong bibig, yun na yun. Ang kailangan kasi ng Diyos, pananampalataya. And nangyayari lang yun kapag binabasa mo at naririnig ang kanyang salita. At hindi lang yun, kailangan mo rin daw ng matibay na pundasyon. Saan mo nakuha yung pundasyon na yun? Kapag ginagawa mo kung anong sinasabi sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang kaligtasan, sabi nga, inalintulan ng Bible si Jesus as a seed. Buto. Inalintulan din ng Bible si Adan. No? Si Adan bilang isang seed. Ngayon, sabi ng Bible, si Adan daw ay isang buto, no? Nung tinanim sa mga tao, ay nagkasala sila. Okay? Okay, iulitin ko yun. Si Adan daw, nung tinanggap natin si Adan, dahil ninuno natin siya, gustuin man natin o hindi, yung butong yun ay buto ng kasalanan sa mga tao. At inalintulat din ng Bible na si Jesus ang firstborn at buto na nagbibigay kaligtasan sa mga tao. Ngayon, ang tanong, alin ang didiligan mo? Alin ang papatubuin mo? Yung buto ba ng kasalanan o yung buto ng kaligtasan? Kaya nga kanina sabi ko, kailangan nakatanim yung buto sa isang church at dun sa church na yun, tutulungan kang magdilig through saan? Pagbabasa ng word, pagde-devotion, pananalangin, pag-attend ng Bible study. Yun lahat yun pagdidilig. Oh, dagdag mo pa yung pagpunta ng conference, ang tawag ko dyan, fertilizer. Fertilizer, bakit? Isipin mo, isang buong araw kang nakakarinig ng salita ng Diyos na tumatagos hanggang sa kabuto-butuhan mo. Ay, kung narinig nyo lang yung narinig namin kahapon through Pastor Josh, ay tagos hanggang buto. Hanggang sa pinaka-blood cells mo, tumatagos. And ang sarap. Bakit? Inaayos ng Diyos yung puso ko. Kaya nga, we need the Word of God. Kaya nga, hindi porket born again ka, tapos walang dating sa iyong salita ng Diyos, walang dating ang pagpunta ng church, walang dating ang gawain. Check mo mabuti, born again ka ba talaga? A book for a book. Bakit kailangan ang salita ng Diyos? Diyan mo malalaman paano ka magfa-function sa kaharian ng Diyos. Anong layunin mo sa kaharian ng Diyos? Kasi hanggang ngayon, marami pa rin born again. Marami pa rin tumanggap sa Diyos. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam saan pa tayo patungo. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam ano layunin natin. Pero nandyan, basahin natin. Amen? Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung anong kalooban ng Diyos. Lord, kalooban mo bang umayos pamilya ko? Hanggang ngayon, tanong mo pa rin yan. Ang Diyos na mapagmahal at pinagbayaran niya lahat para umayos ang buhay mo. Hanggang ngayon, tinatanong mo, gusto niya ayusin buhay mo. Okay. John chapter 1, verse 1 to 5. Okay. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, basa. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Nilikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha
nang hindi sa pamamagitan niya sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliligtas sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Okay, stop muna tayo doon. Kung pupunuin mo ng salita ng Diyos ang sarili mo, sabi ng Bible, magliliwanag ka. Kaya nga, anong purpose mo sa buhay nito? Sabi sa Bible, ikaw ay ilaw at asin ng sanlibutan na ito. Pero bakit ganun, Pastor? Ang daming Kristiyano, mukhang pundido. Mukha silang maalat, pero hindi sila mukhang maliwanag. Kaya minsan may makikita kayo na sa church, lalapit yung isang kapatid, hindi ka mabibless. Papasok pa lang na simbahan, busangot ka. Tama? Bakit? Kasi nga, hindi tayo nababago ng salita ng Diyos. Kailangan nating magliwanag. At sabi, kapag nagliwanag ka, hindi ka magagapi ng kadiliman. No wonder maraming Kristiyano hanggang ngayon talunan. Bakit? Kasi ayaw mong magpakorek ng salita ng Diyos. Tama? Kaya nung bukang bibig natin, ay Diyos ko. Ay Diyos ko, ito na naman. Ito na naman. Pero kung victorious ka, ay Diyos ko, thank you. Mapagtatagumpayan ko to dahil sa inyo. Tingnan nyo, magkaiba yung attitude ng taong nasa liwanag at taong nasa kadiliman. Ang nasa liwanag, alam niya yung patutunguhan niya, alam niya ang pangako ng Diyos. Alam niya yung kakapitan niya. Ang taong nasa kadiliman, ay siguro swerte-swerte lang. Darating din yung para sa akin. No? Hindi po ganun ang kaharian ng Diyos. No? Sabi ko, tulad na sinabi ko nung umpisa ng service, sorry kung magre-rent talk ako ngayon, pero mas gusto ko kayong i-offend papuntang langit kaysa i-please ko kayo papuntang impyerno. Bakit? Mahal ko kayo. Gusto ko ang lahat na maligtas. Kung pwede lang tumambling ako dito o ano man gawin ko, nagmakaawa na nga ako para kayo ay maligtas. Para kayo ay mag-grow, mamuhay sa kaliwanagan. Pero, sabi ko nga, hindi. Kung hindi nyo bibigyan pansin, hindi nyo bibigyan ng halaga, kahit anong gawin ko dito, walang saysay. Amen? Tapos sabi dito, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya nga, napaka-importante ng salita ng Diyos. Wala daw siyang nilikha kung hindi dahil sa kanyang salita. No. Tapos, hahamakin natin yung salita niya. Ita-challenge natin yung salita niya. Kapatid, wala na pong pwedeng patunayan ng Diyos sa atin. Bakit ako pa na maniniwala sa Diyos na yun? Hanggang ngayon, di pa nga yan bibigay yung hinihiling ko eh. Walang kailangan patunayan si Lord sa iyo. Bakit? Ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak para maligtas ka. Oo, tayo may dapat patunayan. Isipin mo, ito yung take away ko ng conference. Kung huhuparan ka ng Diyos ngayon at titignan ng Diyos ng mabuti yung puso mo. Kung tatanggalin natin lahat ng maskara, tatanggalin lahat natin kung magpapakatotoo lang tayo ngayon dito sa church, walang tao dito ang magmamahal sa'yo. Kahit sa akin.
tao magmamahal sa atin. And yet, nung sa kadumi-dumihan, nung nasa kasalanan pa rin tayo, nung nasa kadiliman tayo, minahal tayo ng Diyos. Hindi ka lang niya minahal, sabi niya, anak, willing ka bang mamatay para sa taong yan? Nakikita mo yung puso niya ngayon, wala siyang pakialam sa'yo. Hinahamak ka niya. Ang dami niya sinasambang Diyos. Willing ka bang mamatay para sa Kanya? Ano sabi ni Jesus? Ama, willing ako. Mahal ko sila. Sipin mo gano'n na lang kamahal ni Jesus ang bawat isa sa atin na nakita niya lahat ng dumi natin and yet willing siyang yakapin tayo. Willing siyang mamatay para sa atin. Willing siyang linisan tayo. Anong pinanglinis niya? Hindi niya pinanglinis ang Sonrox. Hindi niya pinanglinis ang Safeguard. Kahit 99% yan. Anong pinanglinis niya? 100% ang dugo niya. Ganun niya tayo kamahal. Pero kung hindi natin alam yung katotohanan na yun, na nasa kadiliman pa rin tayo. O hindi po natin alam yung katotohanan na yun. Kaya nga mga kapatid, kailangan po natin magising. No? Magising na kailangan natin ang katotohanan. Amen? Pinaglaban tayo ng katotohanan at ng daan at ng buhay at ang pangalan niya ay si Jesus. Pinaglaban niya tayo, kailan natin siya paglalaban? Kailan natin siya tatayuan? Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga mahal natin sa buhay na tinanggap natin si Jesus. Amen? Pero kung tatayuan mo siya, sasabihin natin, hindi, makasalanan yan. Pero yung mga bagay na mga Diyos, tayuan mo yan. Hindi yung, totoo, tinanggap mo si Jesus. Ay, ewan ko, baka siguro. Pag hinarap ka ng mga tao, hinarap ka ng mga mahal mo sa buhay, yung mga barkada mo, totoo, hindi ka na uminom, totoo, hindi ka na nagsisinungaling, totoo, nagsisimba ka na ngayon. Ay, baka siguro, hindi ko alam. Pero, kailan pa yung sasabihin natin na, oo, binago na ng Diyos ang buhay ko, mahal niya ako at mahal ka niya. Kailan kaya natin sasabihin niyo sa mga tao? Tandaan ninyo kung sino man, sabi ng Bible, ang tumakwil sa anak, ay tatakwil din ng anak sa harapan ng kanyang ama. Nasa Bible po yan. Kaya hindi po natin pwedeng ipagwalang bahala ang salita ng Diyos. Okay, 2 Corinthians chapter 3. Sabi dito, are we Salamat Lord, gagana na yung HDMI na. Yun. Okay, pwede po kayong pumunta sa 2 Corinthians chapter 3. Ayun. Tawag lang. 2 Corinthians chapter 3. Okay? Verse 3. Okay. Sabi dito, bakit ganyan? Okay. Are we beginning to commend ourselves? Again? Or do we need chan, 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 chan. Dito ba? Dito ba?
Yan. O, walang gagalaw. Walang hihinga. Yan. Okay, goods. Walang gagalaw, walang hihinga. Okay. Sabi, are we beginning to commend ourselves again? Or do we need a some letter or commendation to you or from you? Ayan o. Sabi, itinataas ko na naman ba ang aking sarili? Sa Tagalog? Kailangan ko pa bang i-please ang mga tao? Oh. Tapos sabi dito, ayan na, tingnan nyo mabuti ito. Hindi nyo pwedeng sundan si Lord kung people pleaser ka. Anong people pleaser? Okay? Ibig sabihin, kunwari ganito, church ngayon, sabi, di ba? Honor the Lord's Day. Tapos, eto yung mamahal mo sa buhay. Huwag ka mag-church, dito muna tayo sa bahay. Ay, hindi kailangan ko mag-church. Kasi yun yung utos sa akin ng Diyos. Kasi mahal ko si Lord. Tapos, alam mo, minsan kaka-please natin sa mga tao, kakapabibi natin sa mga tao, i-compromise natin si Lord para sa mga tao. Minsan nagtantrums lang, ayaw. Ikaw mismo natatangay ka na. Minsan, tinopak lang. Ayaw mo nang hindi ka na sumasama din. Bakit? Kasi we please people. As long as you please people, you cannot please the Lord. Amen? Bakit? Hindi po ang mga taong yan ang namatay para sa'yo. Yes, mahal mo sila. Pero sino ba mas mahal mo? Ang Diyos o ang tao? Yes, ito, ikaklaruin ko. Yes, importante ang pamilya. Importante ang pamilya. Pero tandaan ninyo, may prioridad po tayo. Una ang Diyos, susunod ang pamilya. Hanggat hindi mo inaayos yung order ng priority, hanggat hindi mo inaayos yung order ng priority sa buhay mo, hindi aayos ang buhay. Ayan o, tanongin niyo si Pastor Agri. Minsan kahit na meron kaming suliranin sa pamilya, alam namin yung sikreto, unahin namin si Lord. Oh. Ibig sabihin, Pastor, nagde-devotion ka pa rin, pupunta ka pa rin sa church kahit may sakit si Jadia. Oo. Bakit? Hindi po excuse yun. Bakit di ko isa-serve at hahanapin si Lord? Kaya nga one time, nagtanong yung boss namin. Yung boss ko nagtanong sa akin, Sir Jay, anong sikreto mo? Bakit? Pumapasok ka dito, kahit pagod. Pumapasok ka dito, hindi ka lang pumapasok, ginagawa mo yung best mo sa trabaho. Hindi lang yun, nagre-record ka pa ng vlog, nag-serve ka pa sa church, nagpapastor ka pa, nakapag-exercise ka pa, at may time ka pa sa pamilya. Consistent yun Bakit? Anong sikreto? Alam ko kasi yung priority. Anong priority ko? Ang una si Lord, susunod ang pamilya. Bakit? Kasi pag inuna mo si Lord, uunahin ka niya. Kapag inayos mo yung relationship mo kay Lord, aayusin niya yung buhay mo. Amen? Pero kung, tsaka na si Lord, outing namin ngayon. Tsaka na si Lord, birthday namin ngayon. Ayun o. Sabi ko kay Pastor Agri, kung lagi kaming ganun, lalo na sa pamilya niya, 12 sila. Tapos iba pa yung mga pamangkin. Kung lagi namin
kino-compromise yung para kay Lord. Dahil lang sa birthday, sa binyag, sa debut, at saka sa kasal. Wala na kaming service dun sa bundok. Bakit? Kadami nila. Oo. Pero hindi. Una si Lord. Kaya nga last time pumunta kami dun, yes, namatayan sila. Pero una si Lord. Ano sabi ni Jesus? Hayaan yung ano yun? Ilibing ng patay ang patay. No? Bakit? Patay na eh. Yes, mahal natin sila. Yes, ino-honor natin sila. Pero wala nang benefit yan sa buhay mo. Tapos sabi dito, you are a letter. Lahat daw tayo ay sulat. Kaya nga, kung binabasa mo ang Bible, ang tanong, ikaw ba nagiging Bible? Ulitin ko yun. Kung binabasa mo ang Bible, ikaw ba ay nagiging Bible? Kasi sulat ka eh. Ang tanong, ano ba nasusulat sa iyo? Kaya nga tingnan ninyo, pag may patay, may tinatawag tayong eulogy. Ano yung eulogy? Sinasabi ng mga tao kung anong pagkamaalala nila nung ikaw ay nabubuhay. Tingnan mo pag masarang tao, halos hindi umiimik yung mga tao sa lamay. Bakit? Kasi plastikan eh. Ayaw nilang isabihin, dahil nga patay na yung mahal nila sa buhay, ayaw nilang sabihin lahat ng mga masasamang budhi nung mahal nila sa buhay. Ayan, mabait yun. Okay na yun. Pero wala silang masabing time na mabait siya. Pero tingnan mo, yung mga taong talagang may impact dun sa mga tao sa paligid nila, lalo na sa mahal nila sa buhay. Tingnan mo, umiiyak pa yan nung ikaw ay nawala. Yan ako yung tatay ko. Umiiyak yung mga tito ko nung nawala siya. Bakit? Araw at gabi, walang ginawa yung mga tito ko para silang aso't pusa. Nagbubugbugan, nagmumurahan, at nagdidemandahan. Nung parehas na bilanggo yung dalawa kong tito, alam niyo pa totoo ng mga tito ko? Umiyak sila. Yan yung tatay mo. Hindi mo alam kung gano'ng ginawa niya sa amin. Nung nabubuhay pa yan, alam mo ginawa niya? Nung alam niyang nabilanggo kami, kinuha niya yung buong kaha sa palengke. At yun yung pinampiyansa niya sa amin. Di man niya alam kung saan siya kukuha ng pagkakain ninyo. Pero kinuha niya yung buong kaha, pinampiyansa niya sa amin. Ganon kabait yung tatay mo sa amin. Nung wala kami matitirahan, wala kami makakain, nandyan siya parang kapatid. Habang yung mismong kapatid ko nang aaway, nandyan siya bilang kapatid. Kaya nga nung namatay tatay ko, maraming nakiramay. Bakit? Yung buong palengke, kilala siya. Lahat ng nakakasalamuhan niya, tinutulungan niya. Kaya nga, you are a letter. Ano bang sinusulat mo sa buhay mo? Masusulat mo lang yung dapat may sulat kung sinusundan mo yung examples ni Lord. Kasi, sabi ko nga kanina, pwede kang mag-change for the better kapag sinusundan mo yung nasa Bible, or you can change for the worse. Nasa iyo. At ito, hindi ka pwedeng mamili ng magde-disciple sa'yo. Whether you like it or not, kapag hindi ka nagpa-disciple sa pastor mo, i-disciple ka ng mundong ito. Totoo yan. Nakikita namin yan sa mga bata. At
Kahit di sa mga bata, yung mga dating bata din. No? Bakit? Ayoko, Pastor, KJ ka naman. Tingnan mo, yung mga taong nagsasabi nun, tingnan mo, kapag disciple sila ng mga barkada nila, halika dito, pre, shot tayo. Tingnan mo, napapariwara sila. Bakit? Diba na yung nagdi-disciple sa kanila eh. Pero yung mga taong lumalapit sa mga lingkod ng Diyos at nakikinig, tingnan mo, umaayos buhay nila. Bakit? Wala po kaming hinangad. Wala po kaming iniiyak kay Lord araw at gabi. Kundi para sa inyo din. Kaya nga sabi dito, not written with ink, but with the Spirit of the living God. Sumusunod ka pa ba sa banal na Espiritu ng makapangyarihang Diyos? Baka kinukulit ka niya na magbago ka na. At sinasabi mo, hindi para sa akin yan. Sila'y magbago, hindi ako. Kapatid, ang sikreto ng pagbabago, simple lang. Mag-humble down ka, tanggalin mo yung pride mo. At magpakumbaba ka sa Diyos. Lunukin mo yung dapat lunukin. Wala namang magagawa sa yung pride eh. Ang pride at ang mga Diyos, hindi nagkasama yan. Ayaw ng Diyos, abominasyon sa harapan ng Diyos, ang pride. Kaya nga, kapatid, kung may pride ka man sa puso mo, tanggalin mo, basagin mo yan. Huwag mong hayaan at huwag mo nang hintayin na basagin ka ng Diyos. Alam mo, ginagawa naming mga lingkod ng Diyos, mababasa mo yan sa life ni Moises. Ano sinasabi ni Moises? Kahit nakikita na namin na minsan nagtatampisaw kayo sa kasalanan, nakikita namin na minsan sumusuway kayo sa Diyos, pinipili nyo yung ibang Diyos. Anong ginagawa namin bilang mga lingkod ng Diyos? Lord, huwag nyo silang bawas sa akin. Mahal nyo po sila, namatay din kayo para sa kanila. Bigyan niyo po sila ng pagkakataon. Minsan, iniiyak po namin yan sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi mahal namin kayo. Iniiyak namin yan sa harapan ng Diyos kasi mahal namin kayo. Bakit? Para mabigyan pa kayo ng pagkakataon, maranasan yung buhay na dinisenyo ng Diyos. Pero tingnan ninyo, pag napuno ang Diyos, pag napuno ang Diyos, ano sinabi niya sa mga tao? Ano sinabi niya sa mga tao? Ibibigay ko sila sa pagnanasa ng kanilang laman. Ibibigay ko sila kung anong consequences ng ginagawa nila. Totoo yan. Ayun tingnan ninyo. Kapon nanonood kami nung Planet of the Apes. Dahil sa kagagawa ng tao, kumalat ang virus. Alam nyo, hindi lang yun movie. Nagiging totoo po yan sa totoong buhay. Bakit? Ang SARS-CoV, ang SARS, ang COVID, magkakapatid po yan. Pare-pares lang yan. Iisang virus lang yan. Ano nangyayari? Binabaluktot ng tao para magkaroon ng pandemya at para mahawakan nila yung ekonomiya ng mundo. Bakit? Kasi kung ikaw ang gumawa ng sakit, nasa iyo ang susi. Tama? It is for the world to come into chaos. Ngayon, kung walang Diyos, kapag dumating yung mga ganong pandemya, lahat tayo patay.
Pero tingnan mo, ang buti-buti ni Lord, kahit nagka-pandemya, binigyan ka niya ng kalakasan. Inayos niya yung immune system mo para labanan ang SARS and COVID. Hanggang ngayon, buhay ka pa. Amen? Kaya nga, kung walang Diyos, lahat tayo patay na. Kagagawan lang yun ng tao. Oh. Kung walang Diyos, lahat ng mga malilibog patay na ngayon sa HIV. Totoo yan. Kasi lahat ng mga nakikiapid. Nakikipag-sex kung kani-kanino. Ayan, nagkakatulo yan. Nagkaka-HIV. Pero tingnan mo, kapag may Diyos, minsan hinahadlangan niya pa. Hindi agad pwedeng mamatay yan. Kailangan makakilala muna yan sa akin. Ganun kabuti si Lord. Kaya wala na siyang kailangan patunayan sa atin. Tayong may dapat may patunayan. Ngayon, ayusin mo yung puso mo. Isulat mo dyan ang salita ng Diyos. Amen? Isa puso mo yan at isagawa. Tapos sabi, such confidence we have through Christ towards God. Not that we are adequate in ourselves. Hindi tayo karapat-dapat na sabihin natin na, ay, karapat-dapat ako. Hindi. Walang karapat-dapat sa atin ni isa. Pero sabi dito, our adequacy is from God. Siya ang nag-qualify sa atin. Siya ang tumanggap sa atin. Siya ang nagsabi, mga anak tayo. Amen? Kaya nga, kapatid, ako siguro, ako yung tipo ng pastor, katulad ni Pastor Josh. Wala po pakialam na maubusan ng membro. Bakit? Hindi ako nandito para i-babysit ang bawat isa. Nandito po ako para i-preach ang katotohanan. Masakit? Yes, masakit. At hindi po ako nandito para magmakawa na punuin natin ng lugar na ito. Kung ayaw mo umatin, huwag kang atin. Okay lang. Hindi naman para sa akin pag nangangaral ako dito eh. Sige mo yan, tanongin mo si Pastor Agrid. Ilang oras ang ginugugol ko sa panalangin at sa paghahanda ng mga message na ito? Marami. Kaysa spend ko na lang yun sa pamilya ko, sa mga ibang bagay. Ini-spend ko yun para mabusog po ang bawat isa ng salita ng Diyos. At hindi lang yun. Humihingi pa ako ng lakas kay Lord. Para saan? Para ma-preach ko to na maintindihan ng lahat. Bakit? Kasi hindi po tayo lahat pare-pares ng pagkakaintindi. Lalo na sa mga bata. Sabi ko, no wala si Agrid. Lord, paano ko gagawin ito? Paano ko i-explain to sa mga bata? Pero kinaya. Bakit? Hindi kasi ang tao nagko-qualify sa atin. Hindi porket magaling ka, matalino ka, magaling ka umawit, qualified ka na hindi. Ang Diyos ang nagko-qualify sa atin. Amen? Hindi porket magaling tayo umawit, pwede na tayo mag-worship leader. Hindi porket marunong ka magbasa ng salita ng Diyos, pastor ka na. Ang Diyos ang nagka-qualify sa atin. Marami nga akong kilala, galing Bible School, hanggang ngayon, di pa rin sila qualified sa karya ni Lord. Bakit? Hanggang ngayon, di pa rin nila naiintindihan ang karya ng Diyos. Amen? Tapos sabi dito, who also made us adequate as servants of a new covenant. Mga lingkod daw tayo ng bagong tipan. Amen? For the letter kills, but the Spirit gives life. Ano yung bagong tipan? Okay? Ano ang bagong tipan at lumang tipan? Ang lumang tipan, meron ka lang Bible. Pero na Bible?
Ayan. Meron ka lang Bible. Kailangan mo sundin to, kundi pupunta ka ng impyerno. Yun ang lumang tipan. Ang bagong tipan, ang pinagkaiba niya sa lumang tipan, kailangan mo pa rin naman sundin to. Pero ang pinagkaiba, meron kang Jesus. Si Jesus ang nagbibigay sa'yo ng grace. Ang grace is an empowerment, pagpapalakas sa'yo para ikaw ay mamuhay katulad ni Kristo. Through the power of the Holy Spirit. Kaya nga dati, ginugusto lang ng tao basahin ito. Pero pag ikaw napuspos ka ng banal na spirito, imposibleng hindi mo basahin ito. At imposibleng hindi mo isapamuhay ito. Kaya nga walang taong spiritual na magsasabi na hindi ko kailangan ng Bible. No? Tapos sabi din sa verse 14, but their minds were hardened, for until this very day of the reading of the Old Covenant, the same veil remains unlifted because it is removed in Christ. Okay? Ito sabi, sa lumang tipan, may Bible ka. Pero meron ka daw talokbong sa mukha. Kaya nga every time pinabasa mo ito, walang dating. Wala kang maintindihan. Hindi mo maisapamuhay. Tama? Tama po ba? Pero, nung tinanggap mo si Kristo, na wala yung talokbong, namulat ang iyong mga mata sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ngayon, naintindihan mo na anong nilalaman ng Bible. Tapos, kaya nga sabi, do not harden. Do not harden your heart. Anong hardening ng heart? Ibig sabihin, sinasabi ng Espiritu Santo, anak, magbago ka na, patawarin mo na siya, gawin mo na yung tama. Pero sinasabi natin, Lord, ayoko yan. Hindi yan para sa akin, ayoko yan. Pinapatigas po natin yung puso natin. Sinasabi natin, mas magaling pa tayo sa Diyos. Tapos sabi dito, now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom or liberty. Tapos, sabi dito, but we all, with unveiled faces, beholding in a mirror, the glory of the Lord. Kapag daw nawala na yung talukbong sa mukha mo, makikita mo na kung sino ka talaga. Kaysa makita mo yung dating nakikita mo na madumi ka, makasalanan ka, hindi ka karapat dapat. Pag nakita mo na ngayon sa harapan ng salamin, makikita mo na ikaw ay isang anak. Amen? And the same image, okay? But we are being transformed into the same image from glory to glory. Kaya nga nagbabago ka from glory to glory. Just as from the Lord, the Spirit. Okay? Galatians 2:20. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Kung tayo ay namatay na sa ating makasalanang gawin. Sabi ng Bible,
Kaya kapag ginawa po natin ito, tayo ay nabubuhay muli. Yan ang ibig sabihin ng born again. Hindi yung tinanggap ko lang si Jesus, sinabi mo born again ka. Hindi. Ang born again, pinatay mo na yung dating ikaw at bago ka ng nilalang ngayon. At ikaw ay namumuhay na para kay Kristo. Amen? Kaya nga sabi sa Bible, circumcise your heart. Pangit kasi sa Tagalog eh. Tuliin mo na ang iyong puso. Tama? Bakit? Ano ba nangyayari pag tinutuli? Tinatanggal yung balat at naghanap ng panibago. Oh, ganun din sa puso. Tinatanggal yung matigas na puso at binibigyan ng bagong pusong tumitibok para sa Diyos. Amen? Bakit importante ang salita ng Diyos? I will end with this. Nasa point 1 par lang ako, no? Pero I will end with this. Zechariah chapter 11 verse 7 and onward, no? So I pastured the flock, sabi ng Diyos. At ako ang naging shepherd ng mga tao that is doomed for destruction. Sabi ng Diyos. Papunta na tayo sa kapahamakan. And yet, hinabol tayo ng ating shepherd. Hinabol tayo ni Jesus. Hence, the afflicted of the flock. Alam niyo, pag afflicted ka sa Israel, ibig sabihin may kapansanan ang isang tupa. Hindi siya pwedeng ihalay. Hindi siya katanggap-tanggap. Rejected. Ganun daw tayo. Ayun no? Tapos sabi, and I took two staff. Sounds familiar ba? Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He makes me lie down in still waters. He refreshes my soul. He leads me back to the path of righteousness for His name's sake. And even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall not fear no evil, for He is with me. Ano sabi niya? His rod and His staff, they comfort me. Ano yung rod and staff? Ito, papaliwanag na si Zechariah. Sabi, the one, two staff, di ba? Dalawa yung staff. The one called favor. Favor, pabor. Sabi nga ni Bishop kanina sa church, anong pabor? It is an endowment by God to His people to make the impossible possible. To make rivers in the wilderness. To make the sea open. Split into two. Yun ang pabor ng Diyos. Wala na ang daan. Imposible. Sarado ang pinto sa buhay mo and yet binubuksan ng Diyos. Yun ang pabor. Ang tanong, sino gusto mong pabor dito? Taas kamay. Ako lang ba? Yan. Lahat tayo gusto ng pabor. Tama? Bakit? Kung magtatrabaho ka lang paulit-ulit, tatrabaho ka, kakayod ka, babayad mo, walang nangyayari, paulit-ulit. Walang pabor. Pero pag may pabor si Lord, kanina lang, we receive favor. Sabi ko, Lord, gusto namin mag-umagahan, hindi pa ako nakapag-withdraw. Sabi nung isang alis sa church, eto, love gift ko to kay Janila. Thank you, Lord, yung anak ko may love gift na, ako kaya. Inabutan siya. Thank you, Lord, may pambili kaming mais. Padating namin dun sa Cindy's, bibili kami ng cake, bibili kami ng,
bibili kami ng pagkain. Tapos bigla nagloko yung ATM machine. Nag-shutdown. Ako yung mismo na doon sa harapan, nag-shutdown. Oo. Lord, ano kayong gagawin ko, sabi ko. Kaya sabi ni Agret, may kailangan ako sa kotse, bumalik ako sa kotse. Tapos kabalik ko doon, sakto. Nagbukas ulit yung ATM machine. Okay na siya. Nakapag-withdraw ako, nakabili kami. Oh, favor! Imposible, nagiging posible. Amen? Kaya nga, kailangan po natin yun. And the other called union. Anong union? Union ba? Hindi. Union with God. Unity with God. Amen? Tapos sabi dito, so I pastured the flock. Then I annihilated the 3 shepherds in 1 month. For my soul was impatient with them, and their soul also was weary of me. Then I said, isipin mo, sabi ng Diyos sa verse na ito, ako na nga ang nagpasya para mamastol sa kanila. Ako na nga yung naging pasensyoso at hindi ko sila winasak. Ako na nga yung nag-aruga, nagmahal sa kanila. And yet, naghanap pa sila ng ibang pastol. Naghanap pa sila ng ibang Diyos. Mas kumapit pa sila sa swerte. Mas kumapit pa sila sa pamahiin. Mas kumapit pa sila sa ibang bagay kaysa sa akin. Mas inuna pa nila ang pera. Inuna pa nila yung outing, ang pamilya, kaysa sa akin. Wala pong masamang mag-outing. Pero kung yan na lang ang lagi nating rinarason para hindi nating gampanan yung pinapagawa ni Lord, i-check mo mabuti yung sarili mo. Tapos sabi dito, eto masaklap eh, I was impatient with them, and their soul was weary of me. Then I said, I will not pasture you. What is to die? Hindi ko na kayo papastulan. Hayaan ko na kayong mamatay. Tapos sabi, and what is to be annihilated? Yan o, yan ang verse na yan lang ang mga tao na tinatapon sa impyerno. Yung mga tao ayaw talagang sumunod kay Lord. Pinapastulan ka na niya, sinasabi niya, kumanan ka, pinipilit mong kumaliwa. Sinasabi na niya, bawal, pinipilit mo, pwede. Yan ang ginagawa ng tao sa mundo ngayon. Binabaluktot nila ang tama at mali. Amen. Tapos sabi dito, natututo pa ba yung mga tao? Amen. Amen. Sabi, and let those who are left eat one another's flesh. Wala ka ng pabor eh. Di po ba nangyari to? And let those who are left, yung mga pinabayaan ng Diyos, eat one another's flesh. Kaya nga tingnan mo, yung mga tao sa mundo naggugulangan, nagdadayaan, napakakurap. Bakit? They are eating one another's flesh. Para lang mabuhay, is aapakan yung ibang tao para lang umangat. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo ganun. Amen? Sabi mo rin sa katabi mo, bakit? Sabi mo sa katabi mo, bakit? Sabi mo sa kanya, may pabor ako. May pabor ako.
Amen. No? Tapos sabi dito, I took my staff, favor, and cut it in pieces. No? Sipin mo, nagsisi ang Diyos, bakit niya ginawa ang pabor sa buhay mo? At dinurog niya yun. Tapos sabi niya, to break my covenant which I had with all the people. So it was broken on that day. And thus the afflicted of the flock who are watching me realize. Ano na-realize ng flock? Pakibasa? Pakibasa po. Ano na-realize ng flock? It was the word of God. Nung winasak niya yung staff, which is called favor, yun pala ang word of God. Kaya nga yung mga tao, yung mga Kristiyano na gusto ang pabor, and ayaw nila ang word of God, I am here to tell you, imposible po yun. Bakit? The word of God is favor. Amen? Hello? The word of God is favor. Yun yung dinurog ng Diyos. Kaya nga huwag mo nang hintayin sa kakapasaway natin na sabihin ng Diyos sa atin yan. Nasasabihin natin, ayoko na. Ayoko nang pangunahan sila. Hahayaan ko na silang mawasak base sa kanilang gawa. At aalisin ko na sa kanila ang aking pabor. Alam niyo, kapag tinanggal ng Diyos ang pabor niya, tinanggal ng Diyos ang salita niya, ang tanong, pag wala na ang salita ng Diyos sa'yo, ligtas ka pa ba? Hindi na. Kaya nga napaka-importante we keep the Word of God. It is not for me bilang pastor ninyo, but it is for you so that you can experience favor, amen, and unity with God. Ito pa sabi ni Lord, I said to them, if it is good in your sight, give me my wages. But if it's not, never mind. Kung maganda sa paningin mo, nasundan mo ang Diyos. Oh. Kung maganda sa paningin mo, nasundan ang Diyos, gawin mo. Yes, sabi ni Lord, oh. Pero kung if not, never mind. Oh. Ayan na, mismo ang Diyos. Hindi na tayo pinipilit. Kung hindi mo gusto sundan, huwag mo sundan. Di naman yan para sa akin, sabi ng Diyos. Tapos, then the Lord said to me, throw it to the potter that the magnificent price at which I was valued by them. So I took 30 shekels of silver and threw them to the potter in the house of the Lord. Then I cut in pieces my second staff. Ayan. I cut in pieces yung pangalawang staff, which is called union. Wala ka ng connection kay Lord. Mahirap yan. Mag-pray ka, wala. Kaya nga, pag makasalanan ka, hanggat hindi ka nagsisisi, hindi ka naririnig ni Lord yung prayers mo. Yan na, sa Bible po yan. Kaya nga, kapatid, do not wait for God to break union with you. Mahirap po yan. Ito ang challenge ko sa bawat isa. Now, therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Put away the gods which your fathers served, and beyond the river and in Egypt,
Serve the Lord. If it's disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourself today whom you will serve. Kung ayaw niyong paglingkuran si Lord, maghanap kayo ng ibang Diyos na paglilingkuran niyo. Yung sinasabi ng Joshua 24. Ngayon, sa mga taong gustong mag-serve kay Lord, sa mga taong nagsasabi, hindi ako yon, hindi ko hahayaan na wasakin ng Diyos ang pabor, at hindi ko hahayaan wasakin ni Lord ang union sa buhay ko. Kung kayo yun, I invite you to stand where you are. Tumayo po yung mga gustong di po ako galit, no? Mahal ko po ang bawat isa. And we are a church of the living God. And if our God is holy, He called us to be holy. Amen? So lahat ng mga nandito that wants to rededicate their life towards God, talk to God. Pikit mo ang mga mata mo and just talk to God. Kung kailangan mong ilatag lahat sa Kanya, na mabigatin lahat ng mga humahadlang sa iyo para sumunod sa Kanya, kapatid, He is there to save you. He is there to save you. He is there to answer you.